Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng ating Diyos. Una, ginising tayo ng maayos at malakas ang ating katawan. Tapos binigyan pa tayo ng isang pagkakataon para makinig na naman ang kanyang salita. Kaya talagang pinagpala po tayong lahat ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos. Mga kapatid, bago po mag-umpisa ng aking sharing na yung umagang ito, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala. Muli po kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang aming katawan. Binigyan ng pagkakataon lalong-lalo na ngayon ang makapakinig na naman ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan. Buksan yung aming puso at isipan para lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord, at kiniklaim namin na tagumpay ito dahil kasama ka namin. Narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kaya maraming salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang po mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako pag-umpisa ng aking sharing na naman ngayong umaga nito, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, mag-share na naman ako dito sa Book of Psalms o Salmo, pero nasa chapter 143 na po yung aking i-share ngayong umagang ito. Napakaganda na naman po ng sasabihin sa atin ng ating Diyos, kaya makinig po tayo, mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. At ito po ang sabi. Dito sa 143 ng Psalms, may pamagat po itong, sagutin mo ako, Lord, bilisan mo. At dito ako dinala ng aking devotion sa chapter 8 hanggang 10. At ito po ang sabi. Tuwing umaga, pinapaalala mo sa akin ang pag-ibig mong wagas kasi sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ko. At verse 9, iligtas mo ako, Lord, sa mga kaaway ko. Sa iyo ako pumupunta para maging safe ako. At verse 10, turuan mo akong gawin ang gusto mo. Kasi ikaw ang Diyos ko. Kabutihan mo sana ang mag-lead sa akin sa maayos na daan. Dun mo ako dalhin. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Di ba napakaganda mga kapatid? Kaya dito sa panalangin ito, napakarami niyang sinabi at gusto ni Haring David na pakinggan siya ng ating Diyos. Sabi nga niya, di ba sa title, sagutin mo ako, Lord, bilisan mo. Kasi sa nararanasan niya, sa mga kaaway na nakapaligid sa kanya, kaya siguro masasabi talaga natin kasi sinabi niya na bilisan, no, ang sagot ng ating Diyos. Kasi kailangan niya ang tulong ng ating Diyos. Nakagaya din natin. Kailangan natin sa buhay ang ating Diyos dahil hindi natin kaya ang lahat kung wala ang Diyos sa ating tabi o
kung wala ang Diyos sa ating buhay. At ulitin ko nga po sa verse 8, tuwing umaga, ipaalala mo sa akin ang pag-ibig mong wagas kasi sa iyo ako nagtitiwala. Ipaalala sa atin ng Diyos kung gaano siya kabuti sa atin. Ipaalala sa atin ng Diyos kung paano niya tayo sinisave, inililigtas, iniingatan, pinoproteksyonan. Kasi hanggang ngayon nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo, malakas pa rin ang ating katawan. Di ba po? May pagkain, may inumin, kumpleto pa rin tayo sa ating pangangailangan dahil lang sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya ipanalangin din natin kagaya ni Haring David na ipaalala ng Diyos araw-araw, oras-oras yung kanyang kabutihan sa ating lahat. Yung ginagawa ng ating Diyos sa atin, minuminuto ng ating buhay. At kahit natutulog tayo mga kapatid, kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kumikilos ang Diyos sa ating tahanan, sa loob at labas. Para ano? Para ingatan, proteksyonan tayo ng ating Diyos. Dahil yan ang ating iniingi, dahil yan ang ating pinapanalangin. Kaya yan ang ginagawa ng ating Diyos. Dahil tayo rin, kagaya ni Haring David, ay labis din ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Diba? Yun nga yung sabi niya, kasi sa iyo ako nagtitiwala. Kaya sabi niya, ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ko. Sabi sa verse 8, diba? Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Yan dapat din ang hinihiling natin. Pinapanalangin natin sa Diyos na ituro sa atin yung dapat nating gawin. Yung tama, yung mabuti, yung nakakalugod sa ating Diyos. Yan nawa ang ituro sa atin ng Diyos. Lagi natin hingin yan mga kapatid. Turuan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng wisdom and knowledge para malaman natin ang tama at mali. Di ba po? At para makapamahala tayo. Magawa natin na maayos yung ating pamumuno bilang ama ng tahanan, di ba? Nanay ng bahay, o boss sa trabaho, o saan man, para makapamahala tayo ng maayos sa tulong ng ating Diyos, lalong-lalo na sa ministry na ipinagkatiwala sa atin. Kasi ang first ministry natin ay ang ating pamilya. Sila yung dapat na una nating tinuturuan about Word of God. Binabahagian ng salita ng Diyos, tinuturuan manalangin. Yan dapat ang ating ginagawa. Tandaan natin, may ministry din tayo. Yan ang ating pamilya, yan ang una nating ministry na dapat nating alagaan at ilapit sa ating Diyos. Pangalawa, yung ministry na pinagkatiwala natin, yung ating sinesheran, binabahagian ng Word of God na kapitbahay, kaibigan, schoolmates, katrabaho. Yan po ang ating pangalawang ministry sa ating buhay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. Kaya hihingi tayo sa Diyos ng wisdom and knowledge. Ituro niya yung dapat natin gawin. Bigyan tayo ng lakas ng loob at lalong-lalo na ang kasipagan para patuloy tayong makapag-share, makapaghayag ng salita ng ating Diyos. At sa verse 9 mga kapatid, iligtas mo ako, Lord, sa mga kaaway ko. Sa iyo ako pumupunta para maging safe ako. Diba yun ang hinihiling natin? Safe. Maging safe tayo, maging safe ang ating pamilya. Sa Kanya talaga tayo hihingi ng protection, ng guidance. Iligtas tayo sa ating mga kaaway. Nakikita man o hindi, dahil mas marami tayong kaaway na hindi natin nakikita. Yung mga nagtetempt sa atin, yung mga bumubulong-bulong para gumawa tayo ng hindi maganda. Marami dyan mga kapatid. Marami dyan. Kaya hihingi tayo talaga ng protection, guidance sa ating Diyos. Saan man tayo pupunta, ano man yung ating gagawin. Kahit na tayo ay magluluto lang, kahit na tayo ay nagpapahinga, may mga kalaban na nasa paligid. Kung ang Diyos ay lagi ring nandyan sa ating paligid, nandyan din ang kalaban.
para tuksuhin, para iligaw, para lituhin tayo mga kapatid. Yan din ang ginagawa ng kaaway na hindi natin nakikita. Amen po. At lastly, sa verse 10, turuan mo akong gawin ang gusto mo. Turuan nawa tayo ng Diyos kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. Kasi ikaw ang Diyos ko. Kabutihan mo sana ang mag-lead sa akin sa maayos na daan. Dun mo ako dalhin. Yan ang ating hihingi. Turuan, gabayan, para tama yung ating magawa, tama yung ating madaanan. Dahil ang Diyos ay matuwid. Gusto ng Diyos na matuwid din tayo. Kaya yun ang hihingi natin para makasunod tayo sa Diyos, para maging matuwid tayo sa lahat ng ating gagawin, lalong-lalo na yung ating pamumuhay. Simple man ang buhay. Yes, lahat tayo nangangailangan. Pero kung may Diyos tayo nakilala, kung may Diyos tayo nakasama sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Hindi lahat ng nangyayari sa atin ay kagagawan ng Diyos. Di ba may ginagawa ang Diyos para tayo ay lumalim sa ating pananampalataya? May mga pagsubok na ginagawa ang Diyos para tayo ay tumatag sa ating buhay. Para tayo ay mas lalong kumapit sa Kanya. Para tayo ay mas lalong lumapit, humingi ng tulong at magtiwala sa Kanya. Pero may mga bagay din na dahil kaya tayo ay kapos, kaya tayo ay may sakit at karamdaman, dahil din ito sa ating kagagawan. Paano? Di ba yung paglalasing hindi naman tinuturo sa atin yan? Di ba po? Yung bang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yung bang paggawa ng hindi mabuti sa ating kapwa ay tinuturo ng Diyos? Di ba hindi? Yung pananakit sa kapwa, tinuturo ba yan? Hindi. Minsan nagpapadala tayo sa emosyon. Minsan nagpapadala tayo sa galit. Yan po ang nangyayari. Kaya nakakagawa tayo ng hindi maganda. Pero kung hihingi ka ng tulong sa Diyos, hindi niya yan papayagan. At kung bakit kapos tayo minsan nasasabi natin walang pagkain, kulang, walang bigas, wala na namang ulam. Bakit? Bakit? Kung minsan, masakit man sabihin, nagiging tamad tayo. Di ba po? Hindi tayo kumikilos. Kung minsan, sa dami rin ang ginagawa natin hindi maganda, kaya tayo kapos. Minsan, ubus-ubus biyaya, di ba yung sinasabi? Yung kasabihan, di ba po? Marami namang ulam, sige kain dito, kain dun. Ay, nagugutom pa ako, kakakain mo lang, kain, di ba? Mamaya, walang ulam. Ano sasabihin? Tinuro ba yan ng Diyos? Ginawa ba yan ng Diyos? Tayo yung kumain ng kumain, di ba? Ganun po. Dapat hihingi tayo ng tulong lagi sa Diyos. Ng karunungan. Yung gusto ng Diyos ang ituro sa atin. Turuan mo akong gawin ang gusto mo kasi ikaw ang Diyos ko. Kabutihan mo sana ang mag-lead sa akin sa maayos na daan. Doon mo ako dalhin. Doon nawa tayo dalhin ng Diyos sa maayos at tama. Yung kagustuhan ng ating Diyos. Yan ang ating hihilingin sa ating Diyos. Lahat pag-isipan natin mabuti. Yung mga ating paplanuhin, yung ating mga gagawin, huwag tayong magpabigla-bigla sa mga desisyon natin sa ating buhay. Kagaya nga ng pag-aaral natin ngayon, lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo ng tulong, hingi tayo ng karunungan. Yan ang hihingi natin para alam natin yung ating gagawin. Yan lagi ang sasabihin natin sa Diyos para alam natin yung daraanan natin. At doon tayo mapunta. Doon tayo dalhin ng Diyos sa maayos na daan. Yan ang dapat hinihingi natin. Hinihiling ipagkaloob sa atin ng Diyos. Oras-oras ng ating buhay. Yan ang ating hihingin na ibigay sa atin ng Diyos. At sigurado ko dahan-dahan
magiging maayos ang lahat. Magiging maayos ang ating puso, ang ating isipan. Magiging maayos ang ating buhay, ang buhay ng ating pamilya, ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ang buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hihingin natin yan palagi sa ating Diyos dahil ang ating Diyos hindi bingi, hindi natutulog, hindi humihindi. Kung alam niyang tama, makakabuti sa atin yung ating hinihingi, ibibigay niya yan sa atin. Ora mismo. Tandaan natin yan mga kapatid. Kaya lagi natin i-evaluate yung ating sarili. Tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung sinasabi ko? Tama ba yung iniisip ko? Tama ba yung plano ko? Lord, tulungan mo po ako. Sabay panalangin natin, di ba? Lord, help me. Ituro mo sa akin yung dapat kong gawin. Ituro mo po yung gusto mong gawin ko. Ituro mo po yung tamang daan ng Diyos upang hindi ako magkamali. Yan ang hingin natin palagi. Yan ang kulang natin mga kapatid na hinihingi. Madalas nating hinihingi pagkain, pera. Diba po? Magagandang bagay, makabili ng kotse, makabili ng bahay at lupa, makabili ng ganito, makabili ng ganito. Pero yung karunungan hindi natin hinihingi sa Diyos. Pag may binigay sa atin, hindi naman eto Lord. Imbis na magpasalamat, sinisisi pa natin ang ating Diyos na hindi tama ng ating ginagawa. Kaya dito, inaayos ng Diyos ang ating puso at isipan. Tinuturuan tayo na maging mabuting tao, na tama mag-isip, tama magplano. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. At ulitin ko lang kung paano natin magagawa ang mga yan. Hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko nga kanina, hindi tayo pahihindihan ng Diyos kung tama at makakabuti sa atin ang ating hinihingi. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat at tinuruan na naman tayo ng Diyos na laging lumapit sa Kanya, na laging manalangin. Dahil siya lang ang makakatulong sa atin at wala nang iba. Dahil siya ay Diyos natin. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na mapagpala. Diyos na mabuti at mapagmahal. Muli tayo mananalangin mga kapatid. Ipagpapasalamat natin ang umagang ito na tayo kanyang tinuruan. Kayo rin, manalangin din po kayo. Nakikinig po ang Diyos ngayon. Magsiyo po tayo. Yes, Lord. Muli ang sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin dahil ang pagmamahal mo hindi natatapos, hindi nagkukulang. Ito'y wagas magpakailanman. Kaya maraming salamat Lord sa iyong salita na naman ngayong umaga na nagtuturo sa amin. Na hindi kami dapat mawalan ng pag-asa sa buhay, na hindi dapat kami tumitigil sa aming panalangin, na hindi dapat kami nawawalan ng tiwala sa iyo, Lord. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. I pray na lahat yan ay aming maisabuhay, Lord, ang iyong salita na aming narinig na naman ngayong umaga. Maisabuhay, maishare namin sa ibang tao. In Jesus' name. In Jesus' name. Turuan mo nga po ang bawat isa na manalangin, Lord, na lumapit sa iyo, na magtiwala sa iyo, na umasa sa iyo, upang maging maayos, tama yung aming daraanan, upang mas maging mabuti ang aming buhay, O Diyos. Turuan mo po ang bawat isa. Huwag mo po kami pabayaan na maging makasarili, na humingi lang ng humingi ng mga bagay na nasisira, nabubulok, at nawawala. Ang hingin namin ay yung mga bagay na panghabang buhay, kagaya ng iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Yan ang dapat namin hingin, yung kaalaman at karunungan na nanggagaling sa iyo,
upang malaman namin ang tama at mali, Lord. Salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na kami makalapit sa iyo. At nagpapasalamat po ako dahil oras-oras, minuto may pagpapala kami na natatanggap mula sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagkain, pera at magagandang bagay, Lord. Magagandang bagay na binago mo sa aming mga buhay. Yung pagbabagong ginawa mo sa aming buhay, ito'y napakagandang ginawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat din sa katagumpayan ng aming gawain ito. Dahil ito po ay inuutos mo sa amin na gawin namin ang lagi magbasa, mag-aral at magbahagi ng iyong salita. Salamat po sa pagkakataong binigay mo po sa amin, lalo-lalo na po sa akin ang pagkakataon na makapagbahagi ng iyong mga salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa kalakasan at kagalingan ng sakit at karamdaman ng lahat ng tao. Salamat sa kaayusan ng aming buhay. Salamat sa kaayusan ng aming pamilya. At salamat sa pagtutuwid mo sa aming bansa. Salamat po. Salamat. Salamat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos sa pagkakataong ito na tayo makalapit sa Kanya. Yan ay malaking pagpapala ng Diyos sa atin. At tanggapin niyo kung ano man ang inyong hiningi, ipagkakaloob na sa inyo ng ating Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.